Hello guys, ayan po yung nag-request ng video natin. Ito na po yung request nyo guys. Yan po yung Starlink na setup natin. Yan po, dyan po namin nilagay yung Starlink sa taas. Wala po siyang harang, malayo na po yung mangga. Yan po, so, walang harang po. Matibay na pong pagkalagay dyan kahit nilagyan namin ng alambre yung kanyang paa. So ito yung ating antenna sa ating this wifi guys. So ayan, papakita ko po sa inyo kung paano namin sinisit up itong Starlink na ito guys. So ayan, so tingnan natin yung wiring niya. Ayan po guys, yung ating setup. O dito natin dinaan yung wire. Ayan po. Ayan po yung wire ni Starlink galing sa taas. So dito po. So ito po yung Starlink router. Dito natin nilagay guys. So sa mga nag-Starlink guys, siguro marunong naman kayo sa setup. Ayan po, linawan po natin. So dito guys, ito yung internet adapter. So wala po itong microtik. Yung sabihin lang may filter, lagyan ng filter. Ito guys, wala po itong microtik dahil isang piso wifi lang naman yung direct nito, naka-connect nito. Dahil sa ang purpose po talaga nitong Starlink guys is para sa online work. So ang trabaho po ng may-ari is online job, yung tawag ba yun, online job. So ayan po yung adapter nya. So dito natin dinaan yung papuntang bindo. So papakita ko po sa inyo guys mamaya yung ating bindo dahil nandoon sa taas yung ating bindo. Nilagay namin doon sa taas. So mamaya papakita ko sa inyo. So itong Starlink guys, dito saksak dito. Ito yung saksakan ni Starlink. Sama ka na naka-Starlink dyan. Ayan. So dito. Ayan, dito yung kanyang sa ilalim. Yan. So hindi na po natin mapakita ng husto guys dahil buhay na po yung Starlink. Maraming nakakunik. Maraming nagkukunik. So hindi na natin pwedeng magalaw yung ating setup guys. So pinapakita ko lang sa inyo guys yung ating setup dahil may nag-request na ating follower. So ito na po yung request nyo sir. So sa papuntang ganito po sir, papuntang Starlink, galing sa router ni Starlink, papuntang adapter ni Starlink, diretso ng bindo. Wala na po yung microtik, wala pong microtik itong setup na ito. Diretso na po siya sa bindo. So ang ginawa lang namin para hindi matrace ni Starlink ay nilagyan namin ng makikita naman doon sa apps. So ini-edit namin yung pangalan ng piece wifi. Nilagyan namin ng desktop para ma-detect niya is laptop lang yung nakakonect sa internet adapter. Ganun yung ginagawa namin guys, ini-edit namin. Pero sa mga naka-filter, mga may microtik yung gamit nila guys, pwede naman yun. Pero dito wala itong microtik. So far so good naman. Wala pang sabi lang na black, hindi naman. Matagal na itong naka-setup kasi guys, nasa mga apat na buwan siguro or mga ganun, 4-5 buwan setup. So ayan, tingnan natin yung setup ng bindo, paano natin ni setup guys. So ito po yung ating setup guys.
So ganito po yung yan po yung ating window. Yan yung internet galing sa internet adapter ni Starlink. Yan po. So ito po yung ating setup. Yan. Nakabilan po ito guys. Bali 314 E314N yung ating ginagamit na antenna. Tapos bilan setup router. Ito po yung bilan na router. Itong router nito guys is kumpas po ito. Yung kumpas na 4 na antenna ay tinanggal ko yung kanyang cover at saka pinasok ko dito sa window. Ito yung ginagawa ko para malapit siya sa setup ng window, kasi pag malayo guys pawala-wala kasi yung internet ni kumpas, kaya nilalapit natin dito sa mismong board. So ayan po yung board, Orange Pi 1. Yan, Orange Pi 1 po yung ating board. Yan po guys. At saka yung ating memory card guys, yan nakikita nyo green, kulay green yung ating memory card. Bobbin po yung ginagamit ko guys. So far so good naman po yung bobbin, at saka hindi pa ako karanas ng sakit ng ulo ng bobbins. Minsan may corrupted, pero bihira lang yung mag-corrupted yung bobbin guys. So sa mga SanDisk okay naman din yung SanDisk, pero sa experience ko is bobbin talaga yung matibay. Kaya ito yung ginagamit kong memory card. Nasa memory card lang kasi yung tibay ng Peace Wi-Fi guys. Ayan, yan na po yung setup ko. Yan, wala na po direct na po dito sa window, saka queen slot. Yan, queen slot, isang queen slot saka ground. Ano po yung dalawang nilalagay ko guys, naka-direct na po, wala na pong relay yung setup ko. So yan po, bilan po setup natin. So ganito guys, dito yung Starlink, at saka ito yung galing ito sa Starlink, at saka ito is galing sa board, at saka dito galing sa EP yung access point natin doon sa 10314. So sa mga nakatipiling guys, tipiling yung ginagamit nila, same lang din po yung senaryong ito guys. Kung nakabilan kayo, ganito din yung gagawin ninyo. Dito lang din yung Starlink, tsaka dito yung TP-Link, galing TP-Link. Yan, papuntang TP-Link. Tsaka ito yung dito yung board sa maka nakabila na kumpas CN1 guys. Pero sa hindi naman nakabilan setup, sa mga naka USB LAN lang guys, galing sa board ninyo, galing sa router ng Starlink, papunta na dito sa board. Yan, dyan na dito na siya sa board. At saka yung adapter ng TP-Link guys is sa USB LAN. Dito nakabilan kasi yung setup nito guys, kaya walang USB LAN. Pero sa mga nakabilan USB LAN na setup, diretso na yung internet nyo saksak dito sa board. At saka yung USB LAN niyo doon sa TP-Link. So ganun lang yung setup ni Starlink, ganun lang ka simple guys. So yan po yung adapter ng 314N na kumpas na antenna. So ito ginagamit kasi namin guys dahil malalayo yung mga customer. Malakas kasi yung tapo ng A314N. So pwede siyang masiting ng 500 to 1 km yung distance niya, pwede pang makapag wifi guys. So yan po yung ginagamit namin dito sa setup na ito. So yan guys, papakita ko po sa inyo yung ating antenna. So
So yan lang po yung setup ni Starlink guys, ganun lang po kasimple. Galing sa adapter ni Starlink, ulitin ko, galing sa adapter ni Starlink papunta dito na sa board sa mga naka USB LAN lang. Saka yung antenna nyo tipiling, halimbawa tipiling yung antenna nyo, sa USB LAN na diretso. Tapos yung apps ng Starlink niyo guys, may nakalagay, kung halimbawa may nakalagay doon nga Orange Pi PC ba yung nakalagay doon, i-edit lang niyo. Edit lang niyo, lagyan niyo ng desktop para makikita ni Starlink na desktop yung nakasaksak. Kung sa mga walang MikroTik po guys. So ganun lang po yung gagawin ninyo. Ayan po. Ayan. So yan po yung ating antenna guys, 314. Yan. Yan po yung 314 na antenna natin. Yan, lapit natin. Ayan, same lang din po yun sa TP-Link guys. Pareho lang din po yun. Wala pong kaibahan. Yung antenna lang yung pinagkaiba. Pero yung setup, same lang. Ganun lang din yung setup nyo guys. Galing sa internet adapter ninyo sa Starlink, diretso na sa bindo. Pero kung naka MikroTik naman kayo guys, meron kayong filter na ginagamit, galing sa MikroTik papuntang board. Yun lang po yung naka setup ng USB LAN. Pero sa naka VLAN guys, siguro alam niyo na kung paano i-set up yung VLAN. So yan lang po yun guys. Same lang din yun sa TP-Link. Sa mga nag-antenna ng TP-Link gamit yung Starlink internet. So ayan po guys, salamat po sa inyong panonood. Kung hindi po na maliwanag yung aking pag-video, pwede naman kayong magtanong guys sa akin. Maraming salamat po sa inyo.